mapuspos nawa kayo ng makalangit na kabiyayaan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos. Naway managana sa inyong mga pilipisan mula ngayon at magpakailan pa man. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, maraming panalangin ang itinuturo sa inyo ng kabatlayaan. Subalit, mayroong isang panalangin na itinuro ng isang Hesus sa kanyang mga alagad. At ang kanyang wikay, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kung din iligtas mo kami sa masama. Ano ang ibig ipahiwatig ng isang Hesus sa kanyang mga alagad? At maging sa mga tao sa kasalukuyan. Ito ang laging sinasambit sa mga panalangin o aking may iniibig na mga kapatid. Bakit ipinagpapauna ito ng isang Kristo sa kanyang mga alagad? At hanggang sa kasalukuyan, dala-dala ninyo ito o aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi kayo namumuhay sa isang lipunan. Naroon ang matuwid na landas na dinadaanan. Namumuhay kayo sa isang lipunan. Iba't ibang uri ng tao ang inyong nakakasalamuha. Ang mundong ginagalawan ng aking mga iniibig na mga kapatid ay mundo kung saan maraming pagsubok at tiisin ang dinadanas ng tao. Kung bakit pinag-iingat kayo at ililigtas kayo sa kasamaan sapagkat ang tao ay malayang gumawa ng kasalanan at kasamaan sa lipunan ng inyong ginagalawan. Maraming ang pag-aaral, aking may iniibig na mga kapatid, na dulot ng sanglibutang ito. At kayo nga ay pinag-iingat at pinag-iingat, aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa ganun, sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway, matamo ninyo at matamo ninyo ang kanyang kabiyayaan. Marami na ang aralin ng buhay ang dumaan sa inyong mga buhay o aking may iniibig na mga kapatid. Marami na rin tiisin ang dumaan sa inyong mga buhay at kayo'y nagtagumpay. Magpuri kayo at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang lahat ng kanyang mga salita o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay katotohanan. Ang lahat ng mga santong kasulatan o aking mga iniibig na mga kapatid, dala nito kung paano ang tao maliligtas sa buhay na yan at kung paano ang tao mapapahamak doon sa mga sumusuway sa utos ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid. Likas nga sa tao ang kalayaan na gumawa ng kalikuan sa harapan ng dakilang Ama. Likas nga sa tao ng kanyang kalayaan
ay ginagamit na pampaaliw ng laman. Subalit, dumadating din sa tao na sa kanyang pagsuway, naroon ang kagantihan na nagmumula sa kaitaasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, magsipag-ingat kayo at magsipag-ingat kayo sa mga kaluluwang mapang-akit na salita ang inahandog sa bawat isa sa inyo at huwag na lang dumating sa inyo mga kalagayan na kayo'y maakit at maakit o aking may iniibig na mga kapatid. Nanggaling na kayo kung saan ang gawi ng mga eskriba at parisiyo ay naranasan ninyo. Nagmula kayo sa inyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng aking may iniibig na mga kapatid at kayo dinala na sa isang pananampalataya na mayroon Diyos na makapangyarihan sa lahat o aking may iniibig na mga kapatid. Sa pamagitan ng pananampalataya, kayo ay ibinukod sa mga hintil o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang kanyang batas at ang kanyang mga utos ay nakaukit na at nakasulat na sa inyong mga puso. Kung magaganoon o aking may iniibig na mga kapatid, walang dahilan na kayo magkasala muli sa harapan ng dakilang Ama, subalit na rin pa rin ang kahinaan at karupukan ng isang naman. Mahirap papagtagumpayan ang sanglibutan o aking may iniibig ng mga kapatid sapagkat ang kaaliwan at kasiyahan ng naman ay dulot ng sanglibutan. Subalit dumadating ang panahon sa buhay ninyo mga tao, ano ito? Bakit bukas? At bukas na ang mundong ito sa mga kahapisan, sa laghati at hilahil na dinadanas ng tao o aking mga iniibig na mga kapatid. Anong wika ng dakilang Panginoon? Doon sa mga babaeng umiiyak at tumatangis sa kanyang likuran, babae, huwag niya akong tangisan ninyo ang inyong mga sariling ako, sapagkat marami pang hirap ang inyong dadanasin sa buhay na yan. At yan nga ang nagaganap sa inyong kapaligiran, o aking mga iniibig na mga kapatid, at saksi kayo, buhay na saksi kayo sa kaganapan sa inyong kapaligiran o aking may iniibig na mga kapatid. Subalit, huwag kayo magulantang, huwag kayo mabigla sa mga narinig ninyong dagundong sa buhay na yan. Huwag kayo magulantang sa mga iyak ng inyong mga kapwa sapagkat ang lahat ay mangyayari at mangyayari sapagkat ang lahat ay pag-aaral, ang lahat ay uunlad o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo, mapalad kayo sapagkat napasalilong kayo sa isang paaralan kung saan itinuturo sa inyo ang kabutihan, kung saan itinuturo sa inyo isang pananampalataya matatag at matibay upang sa ganon, anuman dumating sa inyong mga kalagayan, kailanman hindi kayo bibitiw sa isang Kristo na siyang nagpakilala sa inyo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aking mga iniibig na mga kapatid, marami pa kayong maririnig sa buhay na yan. Marami pang tiisin ang dadanasin ng tao sa buhay na yan. Sa pagbukas na nga, kung saan ang kadiliman ay nagdiriwang sa kanilang mga kalagayan. Subalit ang tao, kung naman manatiling bingi sa kanilang kalagayan, bagkos sana ang tao ay magising na ang kamalayan upang sa ganon matutunan nila ang magdasal at manalangin sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Subalit ang tao sa kasalukuyan ng aking mga iniibig na mga kapatid, tumatakbo sila sa mga bagay na dulot ng sanglibutan. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tungkuling nakaatang sa inyo mga balikat ay gampanan ninyo na mayroong kalinisan, na mayroong pag-asa at walang pag-iimbot
sa inyong mga kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Laging binabanggit ng kabatlyan na huwag kayong magsawang manalangin sapagkat ang panalangin ang siyang pinaka-ultimatong na sandata ng tao upang mapalapit siya sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, o aking mga iniibig na mga kapatid, iharap ninyo ang inyong mga sariling ako na mayroong kalinisan sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa inyong panalangin, huwag kayong maglikat. Huwag kayong ipanalangin ang inyong mga sarili lamang. Huwag ipanalangin ang inyong kasambahay. Ipanalangin nyo hanggang doon sa mga kaaway o ating may iniibig na mga kapatid. At sa panahon ito, kung saan nagdudumali ang panahon na dumadaan sa inyong harapan, higit kayong maglingkod na mayroong katapatan sa harapan ng dakilang Ama. Higit kayong maging masipag, higit kayong magpapagal o aking may iniibig na mga sapagkat kung paano ang panahon ay nagdudumali sa kanyang kalagayan, nagdudumali din ang kagadiliman na agawin kayo sa harapan ng dakilang Ama. O aking may iniibig na mga kapatid na bay, ang panahon ito ang magbibigay sa inyo ng kalakasan at katatagan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ang isang pananampalatayang matatag ay naroon palagi ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan, 1 Corinto, Kapitulo 2, 1 hanggang 5. Pakibasa. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagyakap ninyo sa Katolikong Espiritismo hanggang sa kasalukuyan ay isa ng patutuo ng inyong pananampalataya ay hindi pananampalataya nang galing sa tao, kundi isang pananampalataya nanggaling sa dakilang Ama na kailanman at kailanman hindi kayo pababayaan. Iingatan kayo sa lahat ng sandali. Subalit aking mga iniibig na mga kapatid, maging matapat lamang kayo at magpatuturo kayo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking pamamaalam, Efeso 6:23-24, pakibasa. Sumainyo nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama. Ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Ang hapa ng dakilang Ama ay naririyan sa inyong harapan. Naririyan ang pangangailangan ng aking mga iniibig. Pangangailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At ito ang ipinangako ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na kayo ay susuguan ng mga banal na espiritu mga alay at ipagkakalob ang pangangailangan ng bawat isa ng ayon sa inyong mga espiritu. Sapagkat katotohanan ng aking kasabihin, kayo ay hinirang sa sanglibutan na ito, hindi upang pagyamanin,
ang sanglibutan, o ang laman, o mga damit na ipinahiram sa bawat isa. Kayo ay hindi taga-sanglibutan. Isinugo ang bawat isa upang kayo ay matuto, upang malaman ng bawat isa na may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, upang maunawaan ng bawat isa ang dakilang pag-ibig ng dakilang Ama na siyang patuloy na ipinadadama at ibinabahagi sa lahat at bawat isang patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Ama. Kung inaakala ng bawat isa na kung kayo ay nandito sa sanglibutan, ay kailangan ng bawat isa na paunlarin ang laman na iyan, kayo ay nagkakamali, aking mga iniibig na mga kapatid. Oo, kayo ay nasa paralan na ito. At kayo ay kinakailangang matuto. Subalit ang kinakailangang paunlarin ng bawat isa, ang karunungan ayon sa Espiritu. At ito ang binabaka ng bawat mag-aaral na narito. At ipinagkakaloob ang kailang mga sarili ng buong puso na walang pag-aalinlangan upang gumanap sa harapan ng dakilang Ama. At sa bawat isa na kinakita ng pagsusumikap, pagtsatsaga, ay naririyan din ng kaitaasan upang ibigay at ipagkaloob kung ano ang inyong pinagsusumikapan. Kung ano ang inyong itinanim, aking mga minamahal ng mga kapatid. Kung kayo ay nagtanim ayon sa laman, ang sanglibutan na ito ang siyang magbibigay. Subalit kung kayo ay nagtanim ayon sa Espiritu, ang dakilang Ama ang siyang magbibigay. At ano ang kadaki-dakila sa harapan ng dakilang Ama? At ito ang mga bagay na ayon sa Espiritu. Sapagkat kayo ay may Espiritong tinataglay, aking mga iniibig na mga kapatid. At ito ay muling babalik sa harapan ng dakilang Ama upang ipakita, padama, ipakilala ang inyong mga sarili kung ano ang inyong mga napagtagumpayan, aking mga minamahal ng mga kapatid. Sa makatwid kung kayo ay nagsusumikap ayon sa laman, ito ay magiging baliwala sa harapan ng dakilang Ama. Subalit kung kayo ay nagsusumikap ayon sa Espiritu, sa inyong mga kaluluwa, ito ang hinahanap ng kaitaasan. Mga pag-aaral ayon sa Espiritu. Mga karunungan ayon sa Espiritu. Ito ang mga bagay na kinakailangang bakahin, pagtyagaan ng isang mag-aaral, aking mga iniibig ng mga kapatid. At sa bawat panahon na dumating sa bawat isa, naway naroroon ang kanilang mga kisipan, damdamin at kalooban. Sa araw-araw na dumating sa inyong buhay, sa oras na dumating sa inyong buhay, naway ang inyong mga kisipan ay naroroon sa mga pag-aaral ayon sa Espiritu. At sa bawat isa na patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin, na patuloy na ginagawa ang mga pag-aaral na ito, ay unti-unti ninyo itong mapagsusumikapan. Unti-unti ninyo itong matutupad sa inyong mga sarili. Sunayin ninyo na kayo ay gumagawa ng mabuti, ng matuwid, ng naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyo na kayo ay naroroon sa nilalakharan ng dakilang Panginoon. Na kayo ay nakakapit sa tuloy na puno ng ubas. Mga salitang inihahayag, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ng paulit-ulit. Ibinibigay at ipinapaalala sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang isang tao ay isang marupok na bagay sa harapan ng dakilang Panginoon. Kapag dumating sa kanilang mga buhay,
ang isang pagsubok, ang isang pag-aaral ay nawawala sa kanilang mga sarili. Ang mga bagay ng mga naaayon sa mga pag-aaral ayon sa Espiritu. Nagkakaroon sila ng galit, ng puot, ng mga bagay o kasalanan na hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. At ito ay nangyayari sa bawat isa. Ito ay nangyayari sa isang ako, aking mga minamahal na mga kapatid. Subalit, dahil sa patuloy ninyong pag-aaral, sa patuloy ninyong pananampalataya, pagsusumikap o pagtsatsaga upang matuto, ito ay unti-unting napapalitan, aking mga minamahal na mga kapatid. At sa bawat isa na naroroon na at naroroon, dumudoon, kung saan lumakad ang dakilang Panginoon, naway kayo ay hindi na lumiko. Naway hindi na kayo makagawa ng mga kasalanan. Naway ang bawat yapak ng bawat isa ay naroroon kung saan lumuor ang dakilang Panginoon. At sa bawat isa na nagpapatuloy, naway ito ay matupad at mangyari sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang pagkakataon ay binabahagi ng kaitaasan, ay ibinibigay sa bawat mag-aaral na naroroon na. Ang isang liwanag, ang isang karunungan na kinakailangan na lamang ito ay panatilihin. Kinakailangan na lamang na ito ay pagsumikapan, pagtyagaan, at ipagpatuloy aking mga iniibig ng mga kapatid. At ang bawat isa na ginagawa ang kanilang mga tungkulin, narito at handang kumuha, tumanggap ng mga kailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Kayo na narito at ibinabahagi ang kailang mga sarili, ang kaitaasan ay tunay na nagagalak. Ang kaligayahan ng inyong mga espiritu ay nakikita ng kaitaasan. At sa bawat isa na anumang uri ng mga pag-aaral, mga pagsubok na dumating sa inyong buhay, kayo ay nanatiling nakakapit sa tunay na punong ubas. Kayo ay may tuturing na mapapalag. At kung ito ay dumating sa bawat isa, naway ang pagpapatuloy ay naririyan sa inyong mga sarili. Naway ang bawat isa ay naroroon. At ang bawat isa ay gumagawa ng naaayon sa mga turo, mga halimbawang ipinakikilala, ibinibigay ng kaitaasan sa pamamagitan ng mga banal na espiritu ng mga alay. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ang isang ako ay nagkakaroon ng mga pag-aaral, mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Hindi upang kayo ay malugmok, mawala ng pag-asa, makagawa ng mga kasalanan, kundi bagkus kayo ay tinuturuan ng kaitaasan upang maging matatag ang inyong mga pananampalataya. Upang ang bawat karunungan ay binabahagi ng kaitaasan ay inyong maisagawa ng buong puso, buong buhay, upang ito ay masanay sa inyong mga sarili. At kung magkagayon, kung ito ay inyong marating, ang bawat isa ay makarating na ninanais sa tunay na layunin ng dakilang Ama. At katotohanan ng aking sasabihin sa bawat isa, kung kayo ay magpapatuloy, ay naririyan ng kaitaasan upang kayo ay gabayan, tulungan at turuan, alalayan sa bawat sandali ng inyong buhay. Kung magkagayon, huwag kayong mag-alala, aking mga iniibig na mga kapatid. Naway mawala sa bawat isang kagulumihanan ang takot na gumawa ng naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Natuparin ang mga tungkulin na ibinahagi sa inyong mga balikat. Naway kayo ay naroon palagi, nakatutok sa liwanag na ibinabahagi ng kaitaasan. Sa tuwing dumarating sa inyong buhay ang mga pag-aaral ayon sa Espiritu. At sa mga pag-aaral na ginagawa ninyo na tulad
ang mga banal na gawain na ito, aking mga minamahal na mga kapatid. Naway ang pagpapatuloy ay naroroon sa inyong mga sarili. Naway ang pagsusumikap ay naroroon sa inyong mga sarili. Naway ang bawat naroroon o dumudoon sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway ang banal na pag-ibig, ang kapayapaan, ay naroroon palagi sa inyong mga sarili. Ang kababaang loob, ang pagbibigay ng mga panalangin upang ang bawat isa ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ang pagkakaisa ay naroroon sana sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. At sa bawat isa na gumagawa ayon sa mga turo at halimbawa ng dakilang Panginoon, kayo ay magkakaroon ng mana na siyang ipinangako ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At ito ang bahagi ng kaitaasan sa bawat mag-aaral na nagpapatuloy. Naway ang bawat salita, mga karunungan, ang pag-ibig, ang kalakasan, mga liwanag na dumarating sa inyong harapan, naway ito ay hindi masayang sa inyo, kundi bagkus ito ay magpatuloy at magkaroon ng bunga na siyang ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu at ninanais din ng kaitaasan. Muli ipinagkakalo ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, ang siyang nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabahagi sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay na pinatunayan. Buhat pa ng una, hanggang sa kasalukuyan ng inyong mga kalagayan. At ito nagpapatunay sa bawat isa kung bakit ang bawat isa ay nagpapatuloy ng pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat inyong naunawaan sa inyong mga kalagayan ng pag-ibig ng dakilang Panginoon ang bumubuhay sa inyong mga espiritu. Na kung ang bawat isa ay naghahanap ng sang-uri ng kapayapaan, ito ay pinagkakaloob. Na kung ang bawat isa ay naghahanap ng sang-uri ng kabusugan na kayo ay hindi kailanman nagugutom, ito ay pinagkakaloob. Sapagkat ito ang gantimpala ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na nagsusumikap na magtagumpay sa pag-aaral ayon sa Espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid, ano pa nga ba ang mga bagay na pinanghihinaan ng bawat isa? Kung ang dakilang kaitaasan sa kanyang kalagayan ay pinagkaloob na ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Hindi lamang sa kasalukuyang inyong mga kalagayan bagkus hanggang sa hinaharap. Ito ang katotohanan ng kanyang pag-ibig o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang bawat isa sa inyo na nagpapatuloy ng pag-aaral ay hinahanapan nga ng sang-uri ng kabuuan. Hinahanapan nga kayo ng pagsusumikap, pagtitiwala at pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon.
Ito ang inyong paninindigan na kung kayo ay haharap sa dambana ng dakilang Panginoon, ano ang inyong ipagkakaloob? Ang kabuuan ba ng inyong mga sarili o ang inyong mga kahilingan dito sa sanglibutan? Sapagkat katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tao sa kanyang kalagayan ay hindi nauubos ang kagustuhan ayon sa laman. Sapagkat ito ang unang inyong nauunawaan na ito ang pangangailangan ng inyong buhay. Hanggat kayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan at hindi niyo inihiwalay ang inyong kalagayan ayon sa Espiritu, ay kayo nga ay patuloy na hihingi at hihingi ng mga kahilingan na ayon sa inyong mga laman. O aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang pag-aaral na pinakikilala ng kaitaasan ay tunay nga na binubuksan sa inyong kalagayan ang katotohanan ng buhay na hindi kayo taga rito sa sanglibutan. Bagkus kayo ay isinugo dito sa sanglibutan upang inyong maunawaan ang mga kalagayan, upang inyong maunawaan ng isang Espiritu sa kanyang pagsulong ay kailangan maranasan ng lahat ng mga bagay at pag-aaral na nagpapatibay ng inyong mga pananampalataya, na magpapatibay ng inyong mga kalooban, damdamin at kaisipan, na kung kayo ay susubukin ng kaitaasan dito sa sanglibutan, ay inyong ang pipiliin kung ano ang naaayon sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Nasaan na nga bang kalagayan ng aking mga iniibig na mga kapatid? Na kung kayo ay tatanungin, handa na nga ba ang lahat at bawat isa na kayo ay dumuon sa tahanan ng Ama? Handa na nga ba ang lahat at bawat isa na iwan ang mga bagay na inyong naimpok dito sa sanglibutan? Bagkus handa na nga ba ang lahat at bawat isa at sapat na nga ba ang inyong mga naimpok na daladala ng inyong mga espiritu upang maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Ano nga ba ang banggit ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid? Na kayo ay hindi sinusukat ayon sa mga gawa na inyong nakamtan dito sa sanglibutan. Bagkus kayo ay susukatin sa mga gawa, mga mabubuting gawa na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano na nga ba ang napatunayan ng bawat isa sa inyong mga kalagayan o aking mga iniibig na mga kapatid? Ang inyong mga gawa ay tunay at sapat sa harapan ng dakilang Panginoon upang kayo ay maging karapat-dapat. Ang banggit nga ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid, sa maliliit na pagsunod sa layunin ng dakilang Panginoon, sa maliliit na bagay na inyong pinatutunayan sa inyong mga sarili na nagkakaroon ng patotoo at pagsulong sa inyong mga kalagayan, ay ito ang bahagi ng kabuuan ng dakilang Ama, na kayo ay nagpapatuloy, na kayo ay hindi kailanman maliligaw at hindi kailanman mawawala sa landasin na ipinakilala ng isang Kristo sa kanyang kapanahunan. O aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang pagpapatuloy ng bawat isa ay patunay na kayo ay umaayon sa layunin ng dakilang kaitaasan. Tunay nga na ang inyong pagpapagal ay patunay na kayo ay nagkakaroon ng isang uri ng pagsulong ng naaayon sa dakilang Ama. At kayo nga ay magpatuloy ng may kasiyahan, kayo nga ay magpatuloy ng may pag-ibig, at kayo nga ay magpatuloy ng may isang uri ng pag-asa, isang uri ng pag-ibig, hindi lamang na kung saan iniibig ninyo ang inyong mga sarili, bagkus iniibig ninyo hanggang doon sa lahat ng mga nangangailangan. Iniibig ninyo
ang mga taong naghahanap ng isang uri ng kasagutan sapagkat ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang kasagutan na magkakaroon ng isang patunay sa inyong mga kalagayan na kayo ay hindi na muling hihiwalay sa puno ng ubas at kayo ay mananatili sa harapan ng dakilang Panginoon na hindi lamang mga tagapakinig, bagkus kayo ay gumagawa ayon sa kanyang dakilang layunin. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway magpatuloy ng may kasiglahan ng lahat at bawat isa, na ang pag-aaral na dumadating sa inyong kalagayan ay ituring na isang uri ng pagbibiyaya, ituring na isang uri ng pag-ibig ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang katotohanan ng buhay, ito ang katotohanan ng lahat ng mga bagay na inyong hinahanap at tinatanong habang kayo ay nag-aaral dito sa sanglibutan. At ito ang aking bahagi sa mapalad na kaorasang ito. Muli, ang pag-ibig at ang pagkakapatiran ang maghari sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa mapalad na kaorasang ito. Juan Apostol, paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari nawa sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakilangan. Mga iniibig kong mga kapatid, katotohanan nga ng lahat at bawat isa ay tunay na nakakapakinig ng kanyang mga salita, ng kanyang mga katotohanang pag-aaral, sapagkat ito'y patuloy na ibinabahagi ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Ngunit tunay nga ba aking mga iniibig kong mga kapatid, ito'y tunay ninyong tinatanggap, ito'y tunay ninyong pinauunlad, sapagkat katotohanan nga na ang lahat at bawat isa ay binigyan ng tungkulin ng dakilang Panginoon dito sa sanglibutan na ito. Sapagkat hindi nga kayo mga iniibig kong mga kapatid, mananatiling magpapaunlad ng inyong mga sariling ako. Ngunit kayo ay tutupad sa inyong tungkulin. At ano nga ba ang tungkulin na ito? Na tunay aking mga iniibig kong mga kapatid. Sa pag-aaral nga ninyo ay tunay na malalaman ninyo ang inyong mga tungkulin bilang isang mag-aaral ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga, nagkakaiba-iba ang tungkulin ng lahat at bawat isa. At tunay nga hindi nagkakatulad. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid, sikapin nga ninyong malaman ang inyong tungkulin. Sikapin ninyo itong matupad sapagkat tunay ito ang ninanais ng dakilang Panginoon. At kayo nga na siyang tumutupad sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway magpakita nga kayo ng kabutihan sa inyong mga kapatid. Naway maipakita ninyo na tunay na buhay ang pag-aaral ng dakilang Panginoon, sapagkat bago nyo nga ito maibahagi sa inyong mga kapatid, katotohanan nga ito'y nararapat ninyong maipakita. Nararapat ninyo itong isabuhay at tunay na nararapat ninyo nga itong maunawaan, sapagkat hindi nga kayo makapagbabahagi ng isang pag-aaral kung sa inyo nga aking mga iniibig kong mga kapatid ay hindi nyo nga ito lubusang nauunawaan. Kaya't kayo'y patuloy na nag-aaral upang sa gayon ang kaalaman ninyo ukol sa mga pag-aaral ng dakilang Panginoon ay tunay ngang lumawak at hindi lamang kaalaman ng inyong matang sa pag-aaral na ito, sapagkat dito nga madarama ninyo ang tunay na kapayapaan. Dito nyo nga madarama ang tunay na kabuuan na inyong hinahanap dito nga sa sanglibutan na ito. At sa pamamagitan nga nito ay madarama din ninyo ang kasiyahan
na maaari nang madama ninyo dito sa sanglibutan na ito. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, ang bahagi ng sanglibutan na ito ang siyang magbibigay lamang sa inyo ng kasakitan, magbibigay lamang sa inyo ng kapighatian, na siyang tunay nga bang ninanais ng lahat at bawat isa. Na kung kayo'y mananatili sa bahagi ng sanglibutan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay patuloy mananatiling mayroong kadumihan. Na kayo'y patuloy na makakadama ng kagalitan, mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't patuloy na nakabukas ang pintuan ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na siyang sino man ang nagnanais na pumasok dito, na siyang sino man nagnanais na pumaroon. Ninanais niyo nga bang pumaroon sa bahagi ng dakilang Panginoon, sa kanyang liwanag? Ngunit sa bahagi ng dakilang Panginoon ay iwanin ninyo ang bahagi ng sanglibutan na ito. Kalilimutan ninyo ang bahagi ng panglupa na ito, mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat ito ang siyang dahilan ng isang mag-aaral kung bakit tunay nga hindi pa rin kayo nagtatagumpay sa pag-aaral na ito. Sapagkat tunay nga hindi niyo kayang iwanan ang bahagi ng sanglibutan na ito, na siyang tunay nga ninyong pinaghirapan, na siyang tunay nga ninyo minahal, mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't kayo'y tinuturuan na siyang magsakripisyo, na nagsisimula nga sa inyong kaorasan na ibinibigay ninyo sa dakilang Panginoon, na ibinibigay ninyo sa paglilingkod sa Kanya. Na tunay nga mga iniibig kong mga kapatid, kayo ay naririto at nakikinig ng Kanyang mga salita, ng Kanyang mga pag-aaral. Ngunit sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw ay tunay nga bang magpapatuloy ang inyong pananampalataya? Magpapatuloy nga ba ang inyong mga pag-aaral? Mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga hindi lamang isang araw ang inyong pananampalataya, ngunit sa lahat ng pagkakataon, sa bawat araw, tunay nga inaasahan ng dakilang Panginoon na kayo ay tunay na mananampalataya sa Kanya. Ngunit tunay nga bang ito ay inyong naibibigay sa Kanya? Ito ba'y inyong naibabahagi sa dakilang Panginoon? Tunay nga bang kayo ay nagdadasal? Mga iniibig kong mga kapatid, kayo ay isang mag-aaral ng dakilang Panginoon. Kaya't nawa ito'y inyong ipakita sa Kanya, na ang panahon na Kanyang ibinigay sa lahat at bawat isa ay hindi nga nasayang. At tunay na gagamitin ninyo upang kayo'y manampalataya sa Kanya at tumupad ng inyong mga tungkulin. Kaya't naway matuto nga kayo, mga iniibig ko mga kapatid, na magbigay ng kaorasan sa pananampalataya, sapagkat ito ang siyang tunay na hinahanap ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Maaari nga kayong maalam sa pag-aaral, ngunit kung hindi nga kayo ay nagpapatuloy, ito'y mababaliwala na lamang, mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't kayo nga ay magpatuloy. Magpatuloy kayo ng mayroong kasipagan. Magpatuloy kayo ng mayroong
pananampalataya. Magpatuloy kayo ng mayroong disiplina, mga iniibig kong mga kapatid. At sa pamamagitan nga nito ay tunay, ninyong makakamit ang tagumpay na siyang hinahanap ng lahat at bawat isa. At naway aking mga iniibig kong mga kapatid, ang tagumpay nga na itong hinahanap ng lahat at bawat isa'y tunay na hindi madaling makamit, sapagkat kinakailangan nga ninyong ilaan ang inyong kaorasan sa pag-aaral na ito. Ilaan ang inyong puso, isipan, damdamin at kalooban sa pag-aaral. At ibigay ninyo ang inyong kabuuan sa dakilang Panginoon na siyang nagbigay buhay sa lahat at bawat isa. Sapagkat katotohanan na sa pamamagitan ng pag-ibig ng dakilang Panginoon, kayo'y naririto at kayo ay nabubuhay nga, mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat ipinagkaloob niya sa inyo ang pagkakataon, ang panahon, na siyang kailanman ay hinding-hindi na ninyo may babalik sa dakilang Panginoon. Natunay nga, lubos-lubos nga ang siyang biyayang ipinagkakaloob niya sa lahat at bawat isa. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, anong bahagi nga ba ang siyang ipinagkakaloob ninyo sa dakilang Panginoon? Anong bahagi nga ba ang siyang may babalik ninyo sa Kanya? Anong kaunlaran nga ba ang inyong may babahagi? Mga iniibig kong mga kapatid, tunay na hinahanap ng dakilang Panginoon ang siyang mag-aaral. Nagpapaunlad ng kanyang pag-aaral. Hindi lamang ng kanyang pag-aaral, ngunit pati na rin ang kanyang mga kapatid. Sapagkat hindi lamang kayo ang nag-aaral, pati na rin ang inyong mga kapatid. Kaya't nararapat nga kayong magbahagi. Nararapat ninyong ibahagi ang kanyang mga katotohanang salita, ang kanyang mga katotohanang pag-aaral, upang sa gayon hindi lamang kayo ang siyang makaramdam ng tunay na liwanag ng dakilang Panginoon, ngunit pati na rin ang inyong mga kapatid. Kaya't katotohanan nga mga iniibig kong mga kapatid, kayo ay patuloy na binababahan ng pag-aaral na ito upang sa gayon, ito ang siyang maging liwanag ninyo at ito ang siyang maging landas ng lahat at bawat isa tungo sa tahanan ng dakilang Panginoon. At naway ang bawat pag-aaral na ito, ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay inyong isabuhay, inyong ipakita sa inyong pamumuhay rito sa sanglibutan na ito. At ito ay patuloy na manatili sa inyo na siyang patuloy ninyong pinahahalagahan. Sapagkat aking mga iniibig kong mga kapatid, ito na nga ang siyang tatawaging biyaya na nagmumula sa kaitaasan. Kaya't naway, wag na nga kayong maghanap pa ng iba, sapagkat lubos na nga ang ibinababa sa inyo ng dakilang Panginoon. Kaya't matuto nga kayo na magpasalamat. Matuto kayo na maging mapagbigay, mga iniibig kong mga kapatid. At ito'y magsisimula sa inyong ipinapakita sa inyong mga kapatid. Ang kabutihan nga na ito na siyang tunay na ninanais
ng dakilang Panginoon ay tunay na makakamit lamang kung tunay nyo ngang uunawain ang bawat pag-aaral ng dakilang Panginoon. At tunay na ito ang siyang bahagi na inyong patuloy na susundin at patuloy na pahahalagahan. At hanggang dito na lamang at sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari nawa sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Ako, ang inyong kapatid, sa isang pag-aaral. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang managana sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, katotohanang marami na nga kayong narinig na mga paalala upang minsan pa ang mabuting buhay at matuwid ay inyong maipagpatuloy. Na ang mga salitang yan ang magbigay ng lakas sa bawat isa. Upang iyong paggawa ay lagi nang dumuon ng may kasiglahan. Lalong-lalo na ang katapatan na siyang hinahangad ng dakilang Panginoon na laging makita sa Kanya. Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan ng bawat isa ay laging dumirito sa isang paaralan upang inyong mga sarili ay makarinig na mga salitang nanggagaling sa kaitaasan upang ang bawat pusong nalulumbay, mga kaisipang malikot, nang dahil sa sanglibutan, ang lahat ng ito ay magkaroon ng kapayapaan. Subalit hanggang kailan hahanapin ng bawat isa ang kapayapaang yan? Hanggang kailan niya hihingin sa harapan ng dakilang Panginoon ang bahaging yan? Sapagkat ang bagay na aralin na yan ay tinuturo na mula pa ng dakong una. At naririto ang tao ay tila bagay hindi niya nauunawaan ang bahagi na kanyang hinihiling sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga araling kanyang hanggang ngayon ay di matutunan sapagkat paulit-ulit ang pamuhay na kanyang ginagawa sa kanyang sarili. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na bigyan niyong halaga ang bawat aral na ibinibigay sa inyo ng kaitaasan. Tunay na mga salitang yan ay magsilbing pagkain at inumin ng bawat isa. Upang katotohanan ng salita ng Panginoon na sino man ang kakain at iinom ng kanyang mga salita kailanman ay di na nga magugutom at di na nga mauuhaw. Ang mga bahaging bangyan o aking mga iniibig na mga kapatid ay nagkaroon na ba ng katunayan sa inyong mga buhay? Ito baga ay tunay nyo ng napatotohanan ang mga bagay na iyan. Sapagkat kung magkagayon ng bawat isa, ay hindi na nga kakikitaan ng kahinaan, kundi lagi na ang isang kasiglahan ng tunay na pagsunod sa likuran ng dakilang Panginoon. At bakit ko ito binabanggit sa bawat isa upang minsan pa sa inyong mga sarili ay inyong balikan? Gaano na nga ba karami ang karunungang inyong nadampot
Gaano na nga bang mga patotoo ang nakita ng inyong mga paningin? Gayon din ang mga salitang narinig ng inyong mga tenga. At ang lahat bang ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay nagkaroon pa ng kakulangan sa inyong mga sarili. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y magpurit, magpasalamat sa dakilang Panginoon, sapagkat ang inyong mga sarili lagi niyang pinakakaya at pinaiinom, upang sa patuloy niyong pag-aaral, hari nawa ay dumating ang isang katotohanan sa inyong mga buhay na kayo nga ang tawaging tunay na mananamba. Na kung saan ang kanyang pananampalataya ay tunay na nagiging matuwid at matibay. Kung kaya nga't ang bahaging ito ay minsan pang sa inyo'y sinasabi upang inyong didilihin sa inyong mga sarili, ano nga ba ang inyong ginagawa sa bawat karunungang inyong kinukuha? Ang mga ito baga o aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay yung tinatanga ng maigi sa inyong mga sarili, o ang mga ito bagay tulad pa rin sa karamihan, na kung kanyang marinig ay lumalabas lang sa kabilang tenga, na kung kanyang makita ay kanyang iiwas pa rin ng kanyang paningin, sapagkat ang katotohanan, iba ang bahagi na kanyang hinihingi sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong tumulad sa karamihan na lagi nang nagbibingi-bingihan. Gayon din nagbubulag-bulagan sa maraming katotohanan, kundi bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na magkaroon ng tunay na lakas ng loob na ibibigay ng dakilang Panginoon upang ang katotohanan ay maganap sa bawat isa. Kayo ang tunay na magiging patotoo ng dakilang Panginoon kung ang mga bagay na kanyang iniuutos ay tunay niyong susundin, sapagkat kayo itinatalaga upang maging liwanag sa kadiliman. Kayo ang itinatalaga upang ang karunungan ang siyang mamayani mula sa kabangmangan. At ito ang bahagi nawa na inyong naisin sa inyong mga buhay, upang nang sa gayon ay hindi lamang yung iniiwas lagi na ang inyong mga sarili sa pagkakamali, kundi ninanasan na ninyo na ang bahagi ng inyong paggawa ang tunay na makalulugod sa harapan ng dakilang Panginoon. At ano ang mga ito? Na kayo ay maging bahagi ng kanyang mga layunin, na kung saan ang kawang gawa ay lalaganap sa bawat kaluluwa na dito ay nangangailangan. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at hari nawa. Minsan pang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid, sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakatiwala mula ngayon at magpakailan paman. Ang kalikasan ng tao ay tunay ngang nagpapakilala sa bahagi ng kanyang karanasan, sa bahagi ng kanyang paggalaw, na sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ninyo ang inyong mga paggawa sa buhay na ito? Nakikita ba ninyo kung gaano ang kaisipang iyang gumagalaw sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na nagpapatibay sa inyong mga bahagi, sa inyong mga pagkakatiwala at prinsipyo sa buhay na inyong nakikilala? Sapagkat bawat isa sa inyo may mga paggawa sa sanglibutang ito na nagbibigay sa inyo ng bawat patotoo at higit na lalo ng bawat karanasan sa buhay na ito. Nagtuturo sa isang tao upang sa paggawang ito, aking mga iniibig na mga kapatid, malinang ang kanyang sarili sa bahagi ng dakilang Panginoon. Ano ang inyong napupulot? Ano ang inyong ginagawa ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Anong uri ng paggawa ang inyong itinatanim
sa inyong mga pagkatao. Na ang inyong mga sarili ay patuloy na nagbibigay buhay, nagbibigay bahagi sa inyong mga pagkatao. Na ang inyong mga paglalakbay sa sanglibutang ito, aking mga iniibig na mga kapatid, nagpapakilala ng mga salita sa inyong mga sarili upang ito inyong gawin. Mga iniibig na mga kapatid, gaano nyo nasasala ang inyong mga sarili? Gaano nyo nakikita sa buhay na ito ang isang kapayapaan sa inyong mga pagkatao? Na anuman ang sa inyo ibigay ng dakilang Panginoon, anuman ang sa inyo matagpuan sa sanglibutan ito, aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ang isang mabuting paggawa? Nakikita ba ang isang kabanalan? Sapagkat bawat nilalang ay tunay na maalam at marunong sa sanglibutang ito. Ngunit sa inyong mga pagkatao, nakita ba ninyo ang bahagi ng inyong mga espiritu? Na sa pamamagitan nga nito, ito inyong magtuturo patungo sa dakilang Panginoon. Ito inyong magiging isang ilawan sa kadiliman ng isang sanglibutan. Ito ay inyong magiging isang gabay, patungo at pabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Ninanasa ba ninyong gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig? Na ang inyong mga pagkatao ay tunay nga ninyong lilinisin. Tunay nga ninyong bibigyan ng pagkakataon ng inyong mga sarili na makatagpo ng mga gawa para sa dakilang Panginoon. Na ang bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na kung kayo'y tatawagin ng dakilang Panginoon upang kayo'y gumawa sa kanyang harapan, makikilala ba ninyo ang kanyang salita? Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay inilalahad at binubuksan sa bawat isa sa inyo. Ang medyuminidad ay patuloy na binubuksan sa bawat isa upang kayo ay matuto, upang kayo ay makatuklas ng bahagi ng para sa Panginoon. Na sa inyong mga sarili kayo ay tunay na nililinis upang sa inyong mga pagkatao. Bawat isa sa inyo ay magkaroon ng isang kakayahan na nagpapatuloy sa inyong mga sarili, na anuman ang sa inyo ay tunay na tunguhin, ay tunay nga kayong magkakaroon ng isang gawa para sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, tinawag ang sanglibutang isang pag-aaral, tinawag ang sanglibutan upang inyong magamit sa pagtuklas ng inyong mga pagkatao, sa pagtuklas ng bahagi ng para sa Panginoon. Nakikita ba ninyo kung gaano kayo gumagalaw at gumagalaw sa sanglibutang ito? Para ba ito sa dakilang Panginoon? O para sa mga bagay na sa inyo'y nakikita at patuloy nga ninyong hinahanap sa inyong mga pagkatao? Anong uri nga, aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong tutunguhin sa sanglibutang ito? Anong uri ng pag-ibig ang inyong ninanasa sa inyong mga pagkatao? Na sa pamamagitan ng inyong mga sarili, kayo ay tunay na mabibigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon upang mapagkatiwalaan. Hindi ba ito'y ninanasa ng inyong mga pagkatao? Na sa inyong mga espiritu sa kaibuturan ng inyong mga puso, kayo ay tunay na lalakad sa tamang daan. Na bagamat ang buhay na ito ay tinatawag na pagsubok ng isang tao, aking mga iniibig na mga kapatid, walang ginawa ang dakilang Panginoon na tatawaging pagsubok, sapagkat bawat isa, bawat kanyang nilalang ay katotohanan, bawat kanyang nilalang ay tunay na tama, at ito ang tunay na magtitindig at nagpapatatag sa bawat isa sa inyo upang sa inyong mga sarili kayo ay tunay na makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, papapatuloy ang kanyang salita kailanman sa bawat bahagi ng buhay na ito. Huwag niyo ngang kalilimutan ang kanyang mga salita. Huwag niyo ngang kalilimutan ang kanyang mga utos, ang kanyang mga batas, upang nang sa ganon ito ang inyong maging sandata sa pagpapatuloy sa buhay na ito.
upang nang sa ganon ang inyong mga sarili hindi na nga tatawagin pang mga musmos, sapagkat kayo'y handang maglingkod, handang magbigay ng inyong kaorasan, handang magbigay ng inyong sarili na mayroong katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon upang kayo'y maging kasangkapanin sa kanyang mabubuting gawa. Mga iniibig na mga kapatid, ang salita ng dakilang Panginoon ay patuloy na binubuksan. Oo, patuloy nga ninyong hanapin ang kanyang bahagi. Oo, patuloy nga kayong magkaroon ng higit pang kasipagan sa inyong mga sarili. Kilalanin ang kanyang salita, sapagkat sa pamamagitan nga nito, mga iniibig ng mga kapatid, dito nyo nga lang makikita ang isang kapayapaan sa inyong mga buhay na hahanapin at hahanapin ng inyong mga pagkatao hanggang sa inyong kamatayan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan paman. Makatwiran ba na ang iyong ihain ay ayon kasanlibutan o ang iyong hain ay mabuti ba kung ito ay mula sa karunungan ng kaitaasan? Mga iniibig kong mga kapatid, marami ng aral ang naibigay sa bawat isa na kung papaano magiging isang matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon nang hindi nababahiran ng anumang bagay na ikabibigat sa pasan ng bawat balita. Kayo na bilang mag-aaral ayon sa panampalataya ng dakilang Panginoon. Nararamdaman niyo ba ang bigat ng pakikibaka ng buhay o ang kagaangan ayon sa pag-aaral mula sa isang dakilang Panginoon? Marahil ang bawat isa ay tunay nga nagdadalawang isip sa kanyang pag-alakbay, sapagkat tunay nga sa dami ng kanyang nakikita. Ito ang nagiging dahilan na kung bakit hindi buo ang puso sa isang paggawa o pag-aalay mula sa Panginoon. Kayo na mag-aaral ayon sa Espiritu at hindi ayon sa titik, ay sikapin ninyo na mabuo ang inyong mga sarili sa isang layunin. Na kung ang oo ay oo at ang hindi ay hindi, nang upang sa ganon, maalis ang pag-alinlangan. Sapagkat isa ang direksyon na tinutungo, patungo sa pag-aaral mula sa Panginoon. Na marahil ang bawat isa ay tunay nga na hindi mabibigyan ng sapat na panahon. Na kung ang layunin ng pagpasok sa paaralan ay ang laman, ay ang buhay, ayon sa sanlibutan. Mga inibig kong mga kapatid, ang aral ng Espiritu Santo ay tunay nga
na ito ay isang simple, walang labis, walang kulang, na kung papaano gumagalaw ang bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoon ay nagiging pantay-pantay sa patingin ng kaitaasan. Kaya nga, bawat isa, nasa kanyang pag-aaral ay ang pagsisikap ay ayon sa Espiritu. Hindi tumatanglaw ng labis ayon sa laman. Nagbibigay ng kaluguran sa harapan ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon sa maraming kaluluwa ay tunay nga na ito ay maituro at maging halimbawa sa mabuting bagay na aral ng Espiritu Santo. O bakit ang bawat isa ay lagi nang nakatingala at ang iba ay karamihan ay laging nakayuko? Ano ang inyong hinahanap? Nasaan ang inyong pananampalataya? Tulad din ba kayo ng nasa una? Ng mga sinaunang mga palataya? Na sumusunod dahil sa kasalanan. Na ang batas ay sinusunod dahil sa katakutan ng parusa. O kayo ay sumusunod dahil sa isang pananampalataya na alam niyo na magbibigay sa inyo ng bukas sa hinaharap na patungo sa kaligayahan. Patungo sa isang pangako ng dakilang Ama. Kayo mismo, mga inibig ko mga kapatid, ay kinakailangan ng isang pagtitiis sa buhay. Pagtitiis sa pangalan ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon na ang bawat isa ay tunay nga na magalak ang inyong mga puso sa paggawa ng mabuti na aral. Sapagkat kung ang bahagi lagi ng laman ang mapasok sa inyong puso at isipan, tunay nga ang bigat ng nasa paligid ay lagi niyong atang-atang. Laging mabigat. At ang inyong pag-iisip ay tunay nga na tulad din sa iba na naghihimagsik. O mga iniibig kong mga kapatid, inaaralan kayo upang maging mahinahon at maging magaang sa inyong paglalakbay. Maging anumang daanan ninyo na bahagi ng kalikasan, kayo ay nakatindig pa rin ng mayroong ngiti at pananampalataya sa dakilang Panginoon. Na hindi naghahanap kung hindi sa pananalangin ay ang pasasalamat sa dakilang Ama na nagbigay pa rin ng buhay na idinadagdag ng upang lang sa ganon ang pagkapatuloy ng bayarin ayon sa kasalanan ay unti-unti ngang mapawi at mapalitan ng karunungan ng Espiritu Santo. O at totoo na hindi dapat mabahagi ang karunungan naman, lalong-lalo na sa paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, kung hindi ang karunungan ng mula sa kaitaasan, nang upang nang sa ganoon ang kapayapaan at ang pagkakaisa ng kapatiran ay maging isa para doon sa layunin ng pananampalataya. Tunay nga, sa pakinig ay maraming natutunan, ngunit hahanapin pa rin ang paggawa. Gumawa kayo ng mayroong kasiyahan sa inyong puso nang sa ganon na ang bawat isa ay mangagtamo
ng inaasam na mula sa kaitaasan. O mga iniibig ko mga kapatid, bawat isa ay nag-aasam nga. Ngunit, ano nga ang magiging gantimpala ng bawat gumagawa? Sapagkat kung iyong gawa ay ayon lamang sinahanap ng iyong sikmura, ito ay darating. Ngunit kung ang hinahanap mo ay mula sa karunungan ng dakilang Ama, tunay nga, higit pa ron ang darating, sapagkat maawain at maunawain ang ating Panginoon na nagbigay ng pag-asa at lubos ng kasalanan ng lahat. Siyang tunay na dapat pasalamatan ng bawat isa nang upang nang sa ganon, kayo ay maunawaan yung may lalim ang anumang titik na binabasa at ito'y maunawaan mula sa karunungan ng Espiritu Santo. O mga iniibig kong mga kapatid, pagtiyagaan niyo magsaliksik sa inyong katahimikan ang salita ng Diyos. At higit pa roon ang inyong tatamuhin kung ito'y magbibigay kayo ng panahon. Huwag lagi ang kabalahan ng isang laman ang inyong pag-uukulan. Tunay nga, wala kayong madadala. Kung hindi, iiwan din ang mga bagay na inyong pinaghirapan sa laman. Ngunit, kung ang yaman ng kaitaasan ang inyong sasaliksikin, tunay nga, maging saan man kayo pumaroon, lalo na sa kaitaasan, ito ay ang inyong mayaharap sa dakilang Ama na kayo ay nagtagumpay sa inyong pag-aaral. Na nagtagumpay ayon doon sa bahagi na ibinigay sa inyo nang upang nang sa ganon, kayo ay iakyat sa isang baitang pa ng pag-aaral na ito'y makalulugod sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat nalalaman niya na ang kanyang inaaralan ay natututo ng ayon doon sa kanyang turo. O mga iniibig ko mga kapatid, pagsikapan niyo ang pag-aaral. Huwag niyong iligaw ang inyong kaisipan sa maling haka-haka na inyong mga narinig ng una pa o dumarating sa inyong mga kaisipan. Kung hindi, pakinggan niyo ang inyong mga puso ayon sa panampalataya sa Panginoon nang upanan sa ganon. Kayo ay hindi maligaw na landa kung hindi bagkos maging anumang kahigpitan ng pag-aaral ay nandoon pa rin kayong natili sa Kanya na nag-aaral at naglilimbag ng mga aral na bahagi ng kaitaasan sa mga kaluluwa na nangailangan. Sapagkat tunay nga na kung ito ay inyong gagawin, ang paglilinis sa pag-aaral ay tunay nga makamit ng bawat isa. Sapagkat kayo inaaralan ng Espiritu Santo na ito hindi kaila sa inyo. Sapagkat kayo nag-aaral ayon sa Espiritu. Kaya't mga iniibig ko mga kapatid, huwag niyo lang nasain ang nakikita niyong dami sa inyong ibang paturuan. Kung hindi, ang inyong pagsikapan ay ang aral ng dakilang Panginoon na ito nasa pamamagitan ng mga biyayang yan na sa inyo na ay inyong pagsikapan na ito'y gampanan nang sa ganon na ang bawat isa ay magtuon ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon na kayo'y tumatakbo sa isang layunin na sa inyo itinalaga ng dakilang Ama. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Na siya naman maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman.
Mga iniibig na mga kapatid, tunay ng isang mag-aaral ay naglalakbay dito sa sandaigdigan, na kung saan siya ay nagpapatuloy upang nang sa gayon kanyang maunawaan ang tunay ngang kanyang gampanin sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, maraming pag-aaral na inilalatag sa bawat isa sa inyo. Maraming inyong makukuha na mga aralin, maririnig, subalit iisa lamang ang tinig ng kaitaasan, na kayo bilang isang mag-aral na natututo na ay inyong maunawaan ang tunay na tinig na sa inyo ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Na kayo'y hindi magkakaroon ng kagulumihanan sa mga bagay sa inyong harapan, sa mga bagay sa inyong kapaligiran, sapagkat bilang isang mag-aaral, ang bawat isa sa inyo ay tunay na nagkakaroon ng kapayapaan. Kung ang isang pag-aaral ay tunay nga ninyong makuha ng may kabuuan. Mga iniibig na mga kapatid, ito isang paalaala sa lahat at bawat isa, na kayo bilang isang naglalakbay, anumang pag-aaral na sa inyo'y dumating, ay tunay nga ninyong mahanap ang aralin na kung saan ipinagkakaloob ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Ito ang pag-aaral na kung saan ang naaayon sa inyong mga espiritu, sapagkat malaw na sa inyong ibinibigay, malaw na sa inyong ang mga pag-aaral na ito na nakalatag sa inyong harapan. Subalit, ang bawat isa nga ay tunay na nagkakaroon ng pagwawalang bahala. Sapagkat ang bawat isa ay nasasapat pa sa kung ano ang kanilang taglay-taglay dito sa sanlibutan. Nagiging isang tungkulin ng kanilang mga sarili ang paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inaasahan ng bawat mag-aaral sa kanyang ginagampanan dito sa sanlibutan ay kung ano ang makagiginhawa sa kanyang kabuuan. Mga iniibig na mga kapatid, ano man ang inyong maging kalagayan dito sa sanlibutan, kayo nga ay inaasahan ng kaitaasan na hindi kayo magsasayang ng inyong mga panahon sa mga bagay na inyong mga nakikita. Sapagkat ang pag-aaral nga na iniluluhog ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo ay kung ano ang mayroon sa Kanya. Ano nga ba ang mayroon sa dakilang Panginoon? Ito ang mga pag-aaral na naaayon sa inyong mga espiritu, na kung saan kayo ay nagbibigay ng kaluguran. Gayon din naman ninyong maunawaan na ito'y magiging kalugod-lugod din sa kanyang harapan. Maraming aralin na sa inyong binubuksan, subalit iisa lamang ang pintuan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon inyong mapasok
at inyong mabigyan ng pagkakataon at inyong matutunan na pasukin upang nang sa gayon kayo nga ay magkaroon din naman at makinabang sa mga hain o mga pagpapala ng dakilang Panginoon. Kayo bilang isang maglalakbay dito sa sandaigdigan, huwag nga kayong masapat sa kung ano ang inyong mga nararamdaman. Bagkus, sapagkat ito'y dito lamang sa sandaigdigan ang isang pag-aaral na ipinagkakaloob sa bawat isa ay ang pakiramdam na kung saan hindi malilimutan at ito'y tumitimo sa kaibuturan ng inyong mga espiritu. Ito ang kaligayahan na kung saan inyong madadala maging dito sa laman hanggang sa kaitaasan. Ito ang biyaya ng kaitaasan na sa inyo ibinibigay at inyong makuha. Ito rin naman ang walang hanggang pag-ibig na sa inyo'y sinasabi ng dakilang Panginoon na kayo man bilang isang manlalakbay ay inyong maunawaan na ang biyaya na nanggagaling sa kaitaasan ay tunay nga ninyong makuha upang nang sa gayon ito ang mga bagay na inyo lamang madadala sa panahon na kayo'y gumagawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, matuwid nga na kayo'y gumawa ng mga bagay na kung saan maging kaluguran o ninanais ng inyong mga sarili. Subalit, ito na ang panahon at pagkakataon sa bawat isa na inyong matutunan din naman kung ano rin naman ang pangangailangan ng inyong mga espiritu. Na ang inyong mga espiritu ay tunay rin namang kaakibat o kabahagi ninyo sa Panginoon. Na ito ang nagsisilbing bahagi at nangangailangan din naman ng inyong mga paggawa. Mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy kayo sa inyong mga gawain sapagkat ang mga gawang ayon sa Espiritu ay ito lamang ang gawa na kung saan ninanais ng kaitaasan sapagkat ang panahon nga ay nagbibigay ng kaukulang mga pagkakataon kung kailan ang isang biyaya na nanggagaling sa kaitaasan ay tunay ngang makuha o maibigay ng mga mag-aaral sa kanyang kapaligiran, kanyang maibaba upang nang sa gayon ang kapayapaan hindi lamang dumuon sa inyong sarili, bagkus ito rin naman ay inyong maibahagi sa inyong kapaligiran. Ito lamang ang aking maibabahagi sa lahat at bawat isa. Naway inyong maunawaan na ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay tunay ngang napapanahon at inyo rin naman itong maintindihan na ang bawat isa ay hindi magkakaroon ng kanyang kaganapang o makagawa ng tungkulin kung ito'y hindi niya maabot sa panahon ng kanyang pananalitili dito sa sanlibutan. Muli, pinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ngayon at magpakailanman ang siya maghari sa bawat isa. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at isang aralin. Lucas Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan
ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Naway aking mga iniibig, sa bawat ebanghelyong inyong narinig mula sa kalangitan, ito'y magsilbing pagkain sa inyong mga tiyan na nagugutom. Inumin sa inyong pagkauhaw sa salita ng dakilang Panginoon na kayo ay mga puspos sa kaluwalhatian. Sa bawat pagkakataong kayo ay nakakapiling ng dakilang Panginoon sa kanyang piking. Sapagkat marami ang tinatawagan ng kaitaasan. May mga lumilingon. May mga pumaparito. May mga nagsisipaglingkod ng tunay. Ngunit mayroon din na kahit gaano kalakas ang pakakak ng Diyos, ay nananatili ang kanilang mga paa sa sanglibutan. Kaya't kayo'y patuloy na tinuturuan ng kabatlayaan kung gaano kahalaga ang inyong pagdalo sa pag-aaral sa dakilang Ama. Hindi lamang upang makinig ng salita ng kalangitan, kung hindi upang ang inyong mga espiritu sa pagkakataon na kayo'y pumaparito sa kanyang lundo ay magsipaglinis at muling makaalala ng kanyang katwiran. Katwiran na tatapik sa balikat ng bawat isa upang ang tungkuling sinumpaan sa harapan ng Diyos ay muling mabuhay sa mga puso't kaisipan ng bawat isa sa inyo. Kaya tunay nga na kayo'y nakakarinig ng kanyang salita at pumapawi sa pagkahapo ng inyong mga espiritu. Ngunit lagi nyo ring tatandaan na sa panahon na kayo'y tinawagan ng dakilang Panginoon, hindi lamang kayo tatanggap ng kanyang kaluwalhatian, kung hindi kayo din ay magiging kamanggagawa ng Diyos upang mapalaganap ang kanyang ebanghelyo. Hindi lamang sa pamamagitan ng inyong salita, kung hindi higit sa lahat, kung papaano kayo magsipagkilos ng may kapinuhan at kaluwalhatian ayon sa turo ng dakilang Ama. Sapagkat aking mga iniibig, naway sa pagkakataong ito ay matutunan na ninyo ng inyong kapanganakan sa sanglibutan ay hindi lamang inilalaan sa kung papaano magkakaroon ng kasiyahan ang inyong mga puso, kung hindi ang inyong kapanganakan sa sanglibutang ito ay tanda ng pag-aaral ng inyong mga espiritu. Maraming karanasan, maraming danas na maaaring magbigay ng kapighatian sa inyong mga puso. Ngunit kung mananatili kayo sa kanyang ubasan na nakakapit at mananatili din ang inyong pananampalatayang matatag, mulit-muling maaalala ng inyong mga espiritu kung bakit kayo binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral sa mundo ng mga buhis. Kaya't pagsikapan ninyo na ang bawat oras na inyong inilalagi dito sa kalupaan ay maging oras ng inyong paglilingkod
sa harapan ng dakilang Ama. Naway ito ang maging matimbang sa inyong pangaraw-araw na buhay, sa kung papaano kayo mag-iisip, kung papaano kayo mananalita, at kung papaano din ang inyong mga gawi, naway kakitaan kayo ng kapuspusan ng dakilang Diyos, na ang kanyang kabanalan ang matanaw sa inyong kabuuan. Na huwag kayong makipag-unahan sa buhay na ito, kung hindi ang inyong buhay ay ialay nyo ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Muli, ang kaluwalhatian ng dakilang Ama ang siyang manatili sa inyo ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam.